pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dami! Komeo sa tanghon! Kumeya Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Ang latest happenings at trends, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey?
sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosado. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules. 26 na sa buwan ng Agosto taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Mga senator judges, mga abogado taga-usig ng depensa at prosecution, binawala na magsalita sa merito ng impeachment case. Pagsipot ni Colonel Chica sa impeachment trial, hiniling
Singil ng Manila Water, nagbabadyang tumaas naman sa Oktubre sa pagpasok ng 2027. Detol mula sa habagat at 3 magkakasunod na bagyo sumampa na sa 31. Dahil sa pananakit naman ng tuhod, Senator Jingo Estrada natumba habang naliligo sa kulungan. Investigasyon ng PNP sa Zamboanga school shooting tinapos na. Controversial na online game na Gorebox, burado na sa Pilipinas. At Visayas Grid, 6 na oras na ka-red alert ngayong araw. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, mahigpit na ipapatupad ng Senate Impeachment Court ang sub-judice rule na nagbabawal na sa lahat ng court participant na talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Ayon kay Presiding Officer at Senator Judge Chis Escudero, ang nabanggit na patakaran ay nakapaloob sa Rule 18 ng Senate Rules on Impeachment na binalangkas upang mapanatiling impartial ang proseso hanggang sa pagtatapos ng paglilitis. Kahit si Vice President Sara Duterte at lahat ng mga hukom ay obligado ng sumunod sa itinatakda ng Rule 18 laban sa pag-i-issue ng mga statement na maaaring makaapekto sa merito ng kaso. Para masigurong mahigpit ay may papatupad ang patakaran ng mga susuway sa unang beses, ay papatawa naman ang public reprimand ng impeachment court habang pagbumultahin ang mga lalabag sa ikadalawang pagkakataon. Samantala, hiniling ni na Senador Ping Lacson at Erwin Tulfo na ipatawag sa impeachment court si Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating Chief Security ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa iba pang mahalagang dokumento tungkol sa paggamit ng confidential funds, sinabi ng dalawang mambabatas na mahalagang ma-issuehan din ng sabina ang naturang Army officer. Para kay Lacson, si Lachica ay tinuturing na missing link para matukoy kung paano ginamit at saan napunta ang confidential funds ng OVP. Mula kay dating Special Disbursing Officer Gina Acosta, ang daan-daang milyong pisong halaga ng kontrobersyal na pondo ay kanyang ipinagkatiwala kay Colonel Lachica. Ipinahayag naman ni Senador Erwin Tulfo na si Lachica ang magpupuno sa gaping holes o buta sa testimonya ng ibang witnesses. Ayon kay Presiding Officer at Senator Judge Chis Escudero, ang posibleng pagpapatawag kay Lachica ay nakadepende sa kahilingan ng prosekusyon at depensa. Bagamat maaaring gamitin ng impeachment court ang diskresyon na ipatawag ang testigo. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, bumuelta si Vice President Sara Duterte sa pagtawag na mastermind of a scam sa kanya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sa isang pahayag, iginit ni VP Sara na dapat patunayan ng prosekusyon ang mga paratang laban sa kanya gamit ang ebidensya at hindi sa pamamagitan ng insulto, haka-haka o political theatrics. Pagbibigay daan pa ni VP Sara, kung matibay ang kaso laban sa kanya ay hindi na kailangan ng mga ganitong pahayag para patunayan ang mga aligasyon. Magugunitang sa impeachment trial kahapon ipinatatanggal sa record ni Presiding Officer Chis Escudero ang mga salitang scam at mastermind na ginamit ni Private Prosecutor Attorney May de Benagracia sa direct examination sa isang testigo. Para kang nagtatanga-tangahan, itong pahayag ni Senator Judge Raffy Tulfo kay Office of the Vice President o OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio hinggil sa pagbusisi sa confidential fund ng Office of the Vice President. Sa ika-19 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, tinanong ng Senador si Ortonio kaugnay ng pagbibigay ng pondo sa mga informant para bumili ng gamot bilang bayad kapalit ng confidential information. Ayon kay Ortonio, wala siyang personal na knowledge kaugnay sa naturang transaksyon at umasa lamang sa mga pahayag ni Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica. Gate ni Tulfo, hindi ka paniwala ang mga sinasabi nito at anya sayang ang talino ni Ortonio dahil para itong nagtatanga-tangahan. Pakinggan at panuurin po natin si Senator Tulfo. So again, it defies logic. Hindi po ka paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang
Sorry sir. Nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Yan po ang tinig ni Senator Judge Raffy Tulfo. Samantala, pinabago naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang naturang salita at ginawang feigning ignorance sa official record. Sa kaugnay na balita, agad namang sinabi ng testigong si Ortonio na he took offenses sa sinabing yon ni Senator Raffy Tulfo. Sabi ni Ortonio, nagawa lamang naman ang kanyang duty at ang kanyang trabaho sa Office of the Vice President. Samantala, umabot na sa 31 ang bilang ng mga namatay sa epekto naman ng habagat at mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon sa Office of Civil Defense, 11 naitalang sugatan habang 3 nananatiling missing hanggang sa ngayon. Ang lalawigan ng Benguet ang may pinakamaraming naitalang namatay sa bilang ng 15 kabilang narito ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok Bunsod na mga landslide. Samantala, 4 naman ang naitalang namatay sa lalawigan ng Rizal at sa Batangas. Samantala, pinaghahanda ng Manila Water Company ang kanilang mga customer mula sa nakaambang pagtaas ng singil sa tubig ngayong taon at sa pagpasok ng 2027. Ayon kay Jeric Sevilla, tagapagsalita ng kumpanya, ang huling tranche o bahagi ng 5 taon na rate rebasing adjustments na inaprubahan ng MWSS noong 2022 ay magiging epektibo sa January 1, 2027. Sinabi ng opisyal na ang itataas ng singil ng Manila Water sa pagpasok ng bagong taon ay posibleng mahigit sa piso bawat cubic meter. Sa kabila nito ay pinahayag ni Sevilla na magsasagawa pa rin ng recomputation ng MWSS sa final rate adjustments. Samantala, sa pagpasok ng susunod na quarter ng 2026, magpapatupad ng recomputation sa tinatawag na foreign currency differential adjustment para matukoy ang impact ng foreign currency fluctuations. Dahil sa naturang proseso, inaasahan ang pagtatakda ng adjustment sa water rates sa Oktubre. Ang FCDA ay isang tariff mechanism na nagpapahintulot sa mga water concessionaires na mabawi ang revenue loss mula sa epekto ng foreign exchange rates. Bukod sa East Zone ng Metro Manila, ang Manila Water ang nagsusupply ng tubig sa lalawigan ng Rizal. Samantala, tuluyan ang block sa Pilipinas ang online game Gorebox matapos mabigong i-address ang isyu ng posibleng masamang epekto sa laro. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, nakikipag-ugnayan sila. Ang ngunit, bigo ito na sagutin at magpakita ng ebidensya na hindi nakakasakit ang platform. Dahil dito, mismong ang pamunuan ng platform ang nagsabi na tanggalin at i-block sila ang Gorebox sa isang sandbox style na laro kung saan maaaring lumikha at sumira ng mga bagay ang players at magsagawa ng iba't ibang simulation na kaguluhan gamit ang ibang armas. Natumba naman si Senador Jinggoy Estrada habang naliligo sa loob ng New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ayon sa kanyang kampo, lumagutok ang tuhod ng mambabatas hanggang sa mawalan ng balanse at tuluyang matumba. Dahil sa matinding sakit, hindi umano agad nakatayo si Senador Jinggoy. Matapos alalayan ay dumiretso na sa Cardinal Santos Hospital sa San Juan City sa Estrada para sa x-ray procedure ng kanyang tuhod. Ang naturang senador ay pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division na lumabas ng piitan para ipasuri ang kanyang iniinda na osteoarthritis. Si Senator Jinggoy ay nahaharap sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Ito na ang pangatlong kasong pandarambong na iniharap laban sa kanya. Samantala, 6 na oras naman ang isa sa ilalim sa red alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Mula alas 3 ng hapon kanina hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Kukulangin ang supply o ito'y dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, yellow alert naman ang ipatutupad mula sa alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Pumalo na sa 2,550 megawatts ang peak demand sa Visayas, habang nasa 2,324 megawatts na lamang ang available na kapasidad.
Bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hirit na patawan ng mas mabigat na parusa ang sinumang mahuhulihan ng loose firearms. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinawag ni Pangulong BBM na good ang panukala ni DILG Secretary John Vic Remulla na patawan ng 20 taong pagkabilanggo at walang piyansa ang sinumang mahatulan sa iligal na pag-iingat ng baril. Ang hirit na patawan ng mas mabigat na parusa sa loose firearms ay kaugnay ng mga nangyaring pamamaril sa loob ng mga eskwelahan na ikinamatay ng ilang estudyante. Samantala, inihayag ni Castro na bagaman bukas ang Pangulo sa panukalang mas mabigat na parusa sa loose firearms, ay kailangan niyang busisihin ang panukala. Samantala, binabahana ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis ang mga ospital na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, kahit gaano kalaki ang emergency room ng ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital, overwhelmed na ang mga ito sa kasalukuyan. Narito si Mayor Isko Moreno. Samantala, biyaheng Singapore naman ngayong araw si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag para sa isang high-level meeting kasamang mga opisyal ng Meta kaugnay ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at sa Zamboanga. Ayon kay Matibag, pag-uusapan sa pulong ang natukoy nilang grupo ng online groomers na umano'y nanghihikayat sa mga menor de edad na gumawa ng karahasan. Git ni Matibag, may mga plano pa umanong isagawa ang grupo sa mga susunod na buwan matapos mapasok ng NBI ang kanilang group chat na may tinatayang 1,000 miyembro. Dahil dito hihingi ang Bureau ng tulong sa Meta para matukoy ang mga taong nasa likod ng grupo at iba pang posibleng sangkot. Kasama ni Matibag sa pulong bukas ang mga kinatawan ng Office of the President, Office of the Speaker, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. 29 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon,
hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan Okay,
kasi Balansyado! talagang kanina, partner, habang kami ay nakikinig doon sa ruling ni Presiding Judge Attorney Senator Chis Escudero, ay matiim naming nililimi yung mga sinasabi niya sa magkabilang panig, mapa-prosecution at mapa-defense, and of course including the senator judges, na yung impeachment court ay igalang, bigyan ng mataas na pagkilala ang integridad at dignidad nito ay dapat itaguyod dahil nga mandato ito ng konstitusyon at kinakailangang tingnan nila at hatulan ng pangalawang Pangulo batay doon sa mga ebidensya at testimonya, at hindi dapat gumagamit, partner, ng mga salita na una, hindi dapat ginagamit sa korte, at lalo yung tinatawag na conclusion of facts and laws. Now, let's ask an attorney, and of course lagi natin siyang nakakasalamuha rin sa Senado during the impeachment trial, and let's magpaturo nga tayo ng mga subjudicing yan. Ano ba yung mga lingwahe at mga salitang hindi dapat naririnig sa mga abogado at saka sa mga hukom? At syempre, partner, iba ito Ito hindi naman regular na korte. Ano bang pagkakaiba nito sa regular na korte? Ano ba ang difference niya sa from a regular court versus an impeachment court or impeachment trial? At ano ba ang kanyang obserbasyon sa nagpapatuloy na impeachment trial? Let's have the former Chief Presidential Legal Counsel and the spokesperson of the previous administration, si Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Attorney Sal. Good afternoon, Henry and Karen. Parang hindi ko kayo namataan sa Senado kanina. Ako rin po, Attorney. Lagi ko kayo nakikita doon. Nakahagip kayo ng camera. Lagi namin hinahanap yung inyong makisig na tindigan Nandun kami sa kaliwa. Kaya pala. Pero sa left side. Kanina, Attorney Sal, ano ba yung mga binabanggit nyo? Ano ba yung, para lang sa ating mga nakikinig na mga kababayan? Subjudice, impeachment rule 18, at ano ba yung mga salita at aktwasyon na hindi dapat naririnig at napapanood sa isang courtroom? Unang-una, yung sinasabing subjudice, hindi mo dapat na dinidiscuss yung merito ng kaso sa labas ng hukuman. Yung sasabihin mo na mahina yung ebidensya ng kabila. Nag-commit ng krimen talaga yan. Kung madala, merito na yun Kaya kayo naglilitis para hanapin kung ano yung totoo. At hindi kayong magsasabi kung hindi ang hukuman. Kayo dapat ng mga litigante, ipipresenta nyo yung inyong mga panig sa pamamagitan ng mga testigo. Hindi sa pamamagitan ng mga ginagawang panalita, pahayag. Na yun nga, sinabi yung nagsasalita ka ron, parang sinabi mo na may krimen na kagad kahit wala pa. Apo. Ang dapat nagsasabi nun, sa pamamagitan ng testigo, magsasalaysay siya sa pamamagitan ng mga tanong mo. Sa pamamagitan ng kanyang testimonya, makikita mo kung meron ang ginawang krimen o wala. Ngayon, mapapansin natin yung prosecution. Wala nang ginawa yon, palibasa wala silang ebidensya sa pamamagitan ng mga testigo nila. Ang nagiging nasty habit nila o pattern, mangampanya sa loob. Nandun yung mag-i-speech, bago magpresenta ng testigo, nandun yung nagbibigay ng mga snide remarks, like mga scam, kung ano, basta puro paninira Ang problema naman ganito, ito naman presiding officer, pinapayagan naman. Pagkatapos, finally, after ilang 2 buwan na, halos 2 buwan na, di ba? Hearing, 18th day na tayo
kung mapapansin mo, paulit-ulit na ginagawa ng prosecution lawyers. Pero pinapayagan niya naman. Tapos, finally, nagbigay siya ng ruling. Pati mga senator judges. Kumbaga, dapat ganito. Ang lingwahe natin maganda. Kasasabi niya lang, 2 senador, yan na naman. Di ba? Inaalipusta na naman yung testigo kanina. Yung isa, both of them were describing him as stupid. Ha? O doon mo makikita na wala eh. Kasasabi lang, eto pa rin. Wala namang ginagawa rin yung presiding officer. He never reprimanded or at least man lang pinaalala na. Akala ko ba hindi tayo dapat ganyan. Pero wala eh. Although meron siyang two-strike policy, reprimand, multa at maaaring makarating ito sa IBP at sa Supreme Court o kaya naman pwedeng i-file ang ethics complaints sa Senate Committee on Ethics. Ang problema nga, paulit-ulit lang naman, wala namang ginagawa. Kumbaga, itong mga nandyan sa loob, incorrigible ang tawag doon. Wala nang beyond correction ng mga ito. Dahil paulit-ulit, they do not have control sa sarili nila. Napigilin nila ang mga sarili nila na magsalita. Pero Attorney Sal, ibig sabihin ba nito, it is also a reflection of the leadership of the presiding judge kung hindi po makontrol, hindi po madisiplina? So ano po ba yung dapat? Matagal ko nang sinasabi, dapat palitan niya yan. Kasi talagang hindi niya kontrolado eh. Either, sabi ko nga, either itong presiding judge ay hindi talaga marunong kahit na abogado siya. Abogado nga siya pero hindi naman niya ina-apply yung napag-aralan niya. Or, talagang bias lang siya kaya pinapabayaan niya. Kahapon, kung matatanda mo, Henry, when you were there yesterday, nag-object. Nag-object. Sinustay niya yung objection. Yung tanong, inobjekan ng defense, tama. Sabi ko, finally, tama itong si presiding officer. Sustained. Pero pinayagan niya pa itanong yung ino-objekan. Anak ng weting ka. Ano ba ito? Wala eh. Pag sinabi bang, pag sinabing sustain, partner? Pag sinabing sustain, hindi mo na pa pwedeng itanong yun. Kasi yung tanong ng prosecution, ino-objekan, hindi pa pwede yan. Irrelevant yung tanong mo or hindi incompetent yung testigo. Pero yung yung presiding officer, anyway, sagutin mo na rin. Sus Mario. Or sinasabi rin niya, na notice ko, Attorney Sal, partner, I will allow it this time or you're on a short leash. I think he's competent to answer mga ganong lingwahe. May ganun po. What does that mean po? Hindi po pwede yun. Kung talagang objectionable at sinustain mo, wag mo nang ipatuloy. Tsaka pumapayag siya ng mga yung mga hindi dapat, di ba? From the very beginning, yung umpisa pa lang, di ba, yung prosecution lawyer, nagtalumpati na. Na hindi naman dapat. Yung pala, hindi naman siyang mag-handle ng prosecution. Nagsalita lang doon, nagpahayag lang. Yung pala, ibang abogado mag-handle ng direct. At yung the same lawyer na nag-handle naman, ganun din. Para pareho sila. Alam mo, tingin ko, Henry, Karen, ang tingin ko sa mga yan, ginagawa nila yan kasi nasa camera sila. Nangangampanya sila kasi hindi nila magawa yung proving their case through the witnesses. Kaya ganyan na lang ginagawa. Kanya lang, partner, Attorney Sal, I'll play naive. Kumbaga, teka muna, sino bang... You're feigning naivety. Bago tayo, Sino bang kakampanyahin naman nila? Baka sabihin naman ng prosecution, paano kami nakakampanya? Ang hahatol naman, yung mga senator judges lang dyan. 24 lang silang hahatol dyan. Bakit? Ano ba tawag mo doon? 24 sila dyan. Di nangangampanya ka sa kanila. Moreover, ikaw yung nasa camera, publiko nanonood din sa'yo eh. Kaya nga hindi ba biglang bumagsak na yung rating ng impeachment? Nayayamot ng taong manood eh. Meron akong isang kaibigan na, hindi ko na sabihin ng pangalan, pero kilalang tao ito.
kilala siya, journalist pa siya, UP professor pa siya. So, kita kami sa isang event kahapon. Nanonood gawa ng impeachment? Hindi, anak ko. Hindi ko lang Hindi, pero Attorney Sal, going back. Ganito. So, yung mga, kasi kahapon naman, ang sabi ni Attorney Divina Gracia, let's call spade a spade. Parang may ganun eh. Para bang yung sinabi niyang yun, Attorney, kumbaga wag na, parang sa lingwahe ng mga, wag na tayo magbulhan dito. Kung ano talaga yun eh. Yung pagkakasabi na scammer, mastermind, ang sagot niya ron nung sitahin siya na stricken of record nga is, let's call a spade a spade. Ano naman ho bang kuha nyo ron? Tingin nyo ron? Hindi po pwede yun. You want to prove your case that a particular activity is a scam, then you prove it through your witnesses. Kailangan yung testigo ang magbibigay ng mga pahayag para yung conclusion ng judge, crime nga yan. Karing mismo sa testigo na may personal knowledge. Hindi po pwede yung sasabihin mo, yung may tanong ka pagkatapos, obviously yan isang scam. Obviously nagsisinungaling si ganito. O siya pala ang architect nito, siya ang mastermind nitong buong nakakayamot pa. Wala talagang hopeless. Incorrigible. So ang isang abogado ho, hindi dapat nang sasalitaan ng gano'n kahit sa regular na korte. Yung judge lang ang pwedeng magsabing humatol ng gano'n. Oo, kaming lahat ng mga abogado sa practice wala nagaganon. Yung mga yan, ang problema kasi dyan, yung ibang prosecution lawyer, hindi kilala. So pagkakataon ng makilala. So they want to call attention to themselves. Yung medyo nagkaroon naman ng pangalan, gusto pang ipakita ang gilas nila. Kaya natatawa ako tuloy, nilalaro lang sila ng mga batang abogado. Depends. So, attorney, siguro hingi lang din ako ng inyong opinion. Kasi lagi po pag nagtatanong, like kanina po kay Mr. Kay Asek Ortonio. Lagi kasing sinasabi in your candid, may ganun or parang sa inyong pagkakaalam, in your candid knowledge, parang ganun. Observation. Ano po ba ang ibig sabihin nila ng ganun? Kasi di ba po, if we know, it's just yes or no, 'di ba? Alam mo ba o hindi? Hindi po. Alam ko po. 'Di ba may ganun po? Bakit may word na ganun po? Ano po yung magiging epekto nun dun sa kumbaga sa kanyang testimonya? Unang-una, objectionable nga yung mga tanong sa palagay mo. Di pa pwede yun. You're asking for an opinion. Hindi naman expert na witness yun. Kung hindi naman, pag ganyan ang tanong mo, gusto mong ang testigo magsalita ng kung anong iniisip niya. Hindi naman ebidensya yung kung anong iniisip ng isang testigo. Nandiyan ka para magpayag ka ng isang bagay na nakita mo, narinig mo. Hindi pa pwede yung ano bang iniisip mo at that time. Mga spekulasyon yun Hindi naman ebidensya yun How do you see the kumbaga yung naging yung naging hindi naman performance, ano ba? Tama ba yung tawag doon? Yung pagsagot, ayan po, pagsagot, demeanor ni Asek Ortonio during the questioning po on both sides. Do you feel that he did a good job or medyo questionable po? Hindi. Tama lahat ang mga sagot niya. Pinagpipilitan kasi nila na pasagutin siya sa isang bagay na hindi niya alam. Tinatanong siya kung ano yung maaaring nasa isip niya. Mga hindi pa pwedeng ang tanong yun. Pero alam mo, bibigay tayo ng ito paulit-ulit ko naman ito sinabi. Yung Article 4 sa Article 1, halos matapos na yung Article 1 Punta muna natin yung Article 4 dahil natapos na yon. Tingnan mo ano ba ang base ng demanda nila? Hindi ba ang base nila nagtaksil daw sa pagtitiwala ng bayan? Betrayal of public trust. PP Sara.
kung titingnan mo naman, kung totoo na bumagsak ang pagtitiwala ng bansa sa kanya, bakit ang rating yung pagtitiwala ubod ng taas? Doon lang, medyo may contradiction na ron sa demanda mo at sa pagtanggap ng bayan. Pangalawa, ang naging basis nila, hindi ba 2 demanda? Yung inciting to sedition at saka grave threats. Pero anong ginawa ng DOJ sa inciting to sedition? Dinismiss, di ba? Pero sila, sa prosecution, sabi nila, nanghikayat siya ng pag-aalsa ng mga tao laban sa gobyerno. Ayan, dinismiss na nga. Attorney Sal, So, anong basis mo ngayon sa demanda mo? Yung grave threats naman, kadidemanda lang, prima facie case. Punta ka sa Article 1. Ito mas matindi, Article 1. Alam mo, 2 weeks ko na sinasabi, Henry, kung pakinggan mo yung sinabi ko sa mga tanong nyo sa akin noon. Yung Article 1 has no basis at all. Bakit? Kasi ang issue is irregular ang pag-spend ng pondo, di ba? Pero sinasabi ng COA, ng testigo, hindi naman pinal yung aming findings. Preliminary lang ito. At ito'y recommendatory. Lumabas uli yung kanina. Di ba? Paulit-ulit na hindi final at subject to review, may pending. Kaya ang sabi ko, the other week pa sabi ko, dapat i-dismiss na yan. Sino magpapadismiss? Ang prosecution dapat mag-file ng motion to dismiss. Bakit kanyo? Aba, gaya na sinabi ng presiding officer kanina sa ruling niya, ang trabaho ng isang piskal, at ang nauna pa sa kanila, si Robin Padilla nagsabi nito, di ba, binibanatan siya dahil bakit daw one-sided. Dapat daw hindi one-sided ng prosecution. Di ba sabi ni Padilla dapat hindi kayo one-sided. Kasi ang trabaho nyo, hindi lang kayo dapat mag-usig o umusig, kung hindi, magbigay kayo ng katarungan. At yan, alam mo, yan sa aming mga abogado, meron kaming tinatawag na rules. Kasama yan na you just do not prosecute, you have to render justice. So kung nakita mo walang basis yung demanda ng isang akusado, ikaw na taga-usig, dapat ikaw mismo mag-motion sa hukuman. Kagalang-galang ako Dini-withdraw na po namin to kasi mali naman pala itong demanda. Ini-injustice. Kaso, Attorney Sal, we cannot deny the fact that this is not merely a legal, but it is also a political process nga. That's, I think, the problem dito sa impeachment. With more reason, whether you say political or legal, ang pinag-uusapan dyan, makatarungan ba? Makatarungan ba na ituloy mo ang isang paglilitis sa isang demanda na walang batayan? Irregular ang sinasabi mo, pero sinasabi mismo ng testigo mo, hindi pa ho pinal hindi pa pala pinal. Ba't mo dinidemanda? Di magantay ka maging pinal. Kasi ang mangyayari dyan, tinatrial mo na. Pagkatapos, tingnan mo, may concrete example ako. Yung demanda nila, 125 million. Diba? Pero, during the trial, biglang palang merong finding na hindi naman pala lahat. Mga 70-something million lang pala. O doon lang may problema ka on that note, you think that Colonel Raymond Dante Lachica is of very important witness? Sapagkat parang kung di ako nagkakamali, partner, ang pahayag ng prosecution ay tila hindi na nila kailangan i-presenta pa as a hostile witness si Colonel Lachica. Pero ito bang si Colonel Lachica sa batay sa tinatakbo ng mga naunang testigo ni Gina at saka nitong si Mr. Ortonio, na yung dalawa kasi palaging sinasabi kami ho kasi may tiwala kay Lachica. Si Lachica ho ang nag-i-implement noong confidential and intelligence operations. Kaya kung ano ang sabihin niya, nire-respeto namin at ipinalalagay na namin yun po ang talagang ginawa nila. So sa tingin ba ninyo yung Lachica talagang dapat iharap sa Senado? Siya nga ang siya ang naglabas. Siya tumanggap ng pera, siya rin nag-implement ng programa. Kaya talagang siya dapat. Ang problema kasi, pinagpipilitan nila na kailangan mo ng mga resibo.
Yun naman ang pinakapunto nila, di ba? Kaya irregular yan kasi walang mga resibo. Nakakalimutan nila na ang pinag-uusapan dito ay yung seguridad ng bansa. Hindi po pwede na kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban mo, ilalantad mo yung mga informant mo. Papatayin niya mga yan, sisirain mo ngayon yung strategiya mo para sirain ang mga kalaban ng Estado. Tanda mo, Henry, sinasabi nila, paano na, malay namin kung ginastos nga nila yan, kung binigay nila sa mga informant. At saka may nagsabi bakit puro gamot? Sakitin ba yung Oo. Sakitin ba yung informant? And lumutang din. Alam mo, Opo. yung informant, binibili mo. So whether binibigyan mo yan ng pera o medisina, kung yan ang gusto niya, ganun pa rin yun. It's still a payment, a reward. Bayad sa impormasyon na kinukuha mo. Ngayon, gusto mong malaman kung matagumpay yung disbursement mo ng funds, tingnan mo ang resulta. Kalaban mo yung Estado, kalaban mo ng NPA. Tanungin mo sarili mo, kung within the period by which you spent the money, nagkaroon ba ng assault, attack, ambush ang mga NPA? May mga napatay ba ito? O di mo ba napansin parang wala ka ng balita tungkol sa mga NPA? Yung sa recruitment ng mga bata na pumapasok ng NPA, parang wala na, di ba? Ibig sabihin, effective yung mga ginawa nitong grupo ni Inday Sara. And then, kung makikita ko matagumpay ang paggamit mo ng pera laban sa mga kalaban ng Estado. And from day one, Attorney Sal, hanggang ngayon po ay pinag-uusapan pa rin yung mga pangalan ng mga tumanggap di umano ng confidential funds bilang bayad in exchange for information. Tama po, no? Ito, hindi pa rin po masettle yung, kumbaga, kung sila ba totoo, mga totoong tao, may mga aliases, at hindi Kasi pa rin po maano kung... Go ahead, sir. Gusto nilang malaman kung sino ang tumanggap. Hindi nga pwede yun, ang kukulit nila eh. Hindi mo pa pwedeng ilantad yun. Attorney, pera daw ng bayan yan eh. Papatayin mo yung informant mo. Pera daw. Sisirain mo yung strategy, yung programa mo para yung kalaban mo, matalo mo. Attorney, pera daw ng bayan. Pag hindi daw sinabi, api naman ang bayan dahil pera ng bayan ang ginagastos. Hindi, ang bayan, titingnan kung epektibo yung ginawa mong programa laban sa mga kalaban. Kung makita mo na naging mapayapa yung buong isang taon mo, wala kang narinig tungkol sa mga NPA, mga rebelde, ibig sabihin na neutralize mo yun. Yun ang effectiveness ng paggamit mo ng pera ng bayan. Pero let's give naman, partner, benefit of the doubt. And of course, baka naman sa isang panig ng inyo pong puso at pag-iisip, may nakikita rin naman kayong galing at wasto sa ginagawa ng prosecution, Attorney Sal. Ha? Anong ginagawa ng prosecution? Puro nga propaganda laban kay Inday Sara. Wala nga silang ebidensya eh. So wala kayong nakikitang anumang wasto sa kanila pong estratehiya at pamamaraan? Tell me if there is one and I will dispute it right now. Basta nakikita. Wala eh. Basta yung... Okay, alam mo kung bakit pa nagtatagal. Yung mga nasa prosecution, kasi nga wala silang ebidensya, propaganda nga. Ang ginagawa nila, pinapahaba nila, kumukuha sila ng mga testigo. Para mayroon silang testigo, pero kung tutusin, yung mga non-contentious issue, like for instance, nagbigay sila ng 2 testigo. Ang pinag-uusapan lang yung mga pahayag ni Inday Sara, di ba? Pero hindi naman in dispute, hindi naman kini-question na nagsalita si Inday Sara doon, di ba? Pero ang mga testigo nila, nangyari daw ito sa ganitong petsa, nandun yung mga... hindi naman nga kini-question yun eh. Ang pinag-uusapan, yung ba mga pahayag niya will fall as a crime para maging basis mo na... Attorney, I think may punto yung isang text dito. Bakit daw hindi sila kasi maglabas ng invoice, sales invoice, at saka yung mga resibo? Yun daw kasi ang dapat ilabas. Hindi. Yun pwede yun sa mga ordinaryo confidential funds nga pinag-uusapan, hindi ordinaryong pondo.
And then also yung suggestion din ni Senator Judge Zubiri kanina na siguro mag-explain kung papayag ang COA mapabilis na yung kanilang para mapabilis daw po. Pero I think hindi rin po ito they are independent Because the Senate constitutional body rin. Cannot oblige the constitutional body. Unang-una, medyo half correct lang siya si Zubiri kasi di ba ang panukala ko ever since dahil wala kayong basis, hindi pa naman permanente penal, wag niyo nang ituloy. Yung kanya naman, inaantay niya yung COA. Sabi niya, ano na natin yung COA para malaman natin kung pinal o hindi. Nakalimutan ni Zubiri na kahit na COA final, meron pang subject to review sa hukuman. May apila, pwede pa mag-apila. So talagang matagal pa yan. Kaya nga dapat i-dismiss na nila ngayon ang Article 1 because it's a useless undertaking. You're wasting the people's money and time watching this hulabaloo. Hindi, pero iba naman yung trabaho ng COA at saka ng impeachment ng Senate is an impeachment court, hindi ba, Atty. Sal? Hindi. Ang trabaho ng COA to determine whether there is an irregularity with respect to the disbursements of funds, whether non-confidential or confidential funds. Trabaho nila yon. Kaya dapat yung mga magpapile ng kaso sa impeachment court, dapat meron talagang final decision. Like for instance, kung yung bago nila pinail ito, nagkaroon ng final decision ng COA na irregular ang ginawa ni Inday Sara at pinitisyon sa hukuman after ma-deny yung motion for reconsideration nila. Pag sinabi ng korte na totoo, that's the time you impeach her. Until that time, wala kang basis. Ayun. So, dapat mauna muna yung finality ng findings and otherwise, Henry, ano magiging basis mo? Ba't ka, sasabihin mo, ikaw ay commit ng irregularity. Sinasabi na nga na hindi pa pinal eh. Partner, paano pala? Paano kung i-reverse? Yan na nga. Attorney Sal, I was about to ask. Paano pala kung... I-reverse. Paano nga pala yun? Halimbawa, nahatulan mo na siya na guilty. Biglang na-reverse pala ng COA. Paano mangyayari na? Di magkakaroon ng grave abuse of discretion ka. Tatakbo sa Korte Suprema. Sige. Attorney, thank you so much for your time. Salamat po na marami sa inyo mga paliwanag. Thank you, Attorney. Attorney Salvador Panelo, former presidential spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel. Ayun. Pero alam mo, sa bagay, nagko-cover ako. Pero yung mga galing prosecution naman ng mga abogado, in fairness naman, ayos din naman, napapakinggan ko pa rin, natututo rin ako eh. Siguro nga dahil sila ay nasa side ng prosecution, we cannot deny the fact din naman na magkaiba talaga ng mundo eh. Siyempre, pagtatanggol mo yung kliyente mo. May yan ang strategiya kasi nila, di ba? Sabi nga ni Attorney Michael Powa, different folks, different strokes. And ganoon din naman ang depensa, di ba? Ang napakamahinahon at maingat at marespeto na si Attorney Michael Powa na kanina ay nag-class picture na kami, partner. Ay, talaga? Dahil sabi niya baka huwag naman sana ay hindi na ako makaharap sa inyo sapagkat bawal na nga eh. Pagkat siya abogado, kailangan na siya mag-inhibit. Hindi naman. Dahil sabi nga ni Attorney... Ano yung kanina na-mention yung name niya na papatawag din ba siya as a potential witness? Testigo siya sa isang usapin ng COA audit nung nasa Department of Education pa siya. Kasi siya ay tagapagsalita ng DepEd. Saka naging chief of staff siya sa DepEd. Ngayon, kailangan siyang humarap. So, tinanungan namin siya, paano yan? Hindi mo mahirap yan? Testigo ka, spokesperson ka, abogado. Sabi naman niya, basta ako, sasabihin ko lang yung aking nalalaman. At he will participate pa rin. Oo, handa siya. Sabi niya, handa akong tumugon. Kung ako'y at hindi na naman nila para marahil hindi na rin siya kailangan pang isabpina. Sabagat talaga? Nandun na siya. Paupuin na lamang siya as witness. Anyway, the impeachment trial will be back on Monday and hopefully... No, Tuesday. Isa holiday on Monday. So Tuesday. And let's see, baka mabago yung oras eh. Baka tutusawa yata ang pinag-aaralan. Pero
kanina sabi ni Secretary tuloy ni Senator Cheese, 10 o'clock pa rin daw. Yeah. For now. Correct. Tingnan natin. Oo. Bakit nabibitin ba ang tao? palagay ko ako, Bakit 2 o'clock? Sa tingin ko, tutusawa? kung halimbawang hindi mapapaupo si Kernel La Chica, na nagsabi naman na willing siyang humarap, baka magiging hindi tama ang anong tawag rito, ang pagtingin ng tao riyan, sapagkat siya ang partner siyang makasasagot. Siyang sa madaling salita, siyang pinagbibintangan, sabihin na siya nang name drop paulit-ulit, nakailang testigo na rin. So sa prosecution, bakit hindi pa ninyo kaagad-agad yung kagaya ng sabi ni Senator Erwin Tulfo, La Chica tayo ng La Chica dito, tagal-tagal na natin dito. Ba't ba hindi natin yan paupuin dito sa lalong madaling panahon? Tama naman yon. At sabi naman ng depensa, hintayin lang nila kung anong kasi ang unang-unang dapat magpatawag kay La Chica sa prosecution. Oras ng prosecution. Ngayon, kung hindi papatawag ng prosecution, baka ipatawag ng defense. Sabi ni Senator Chiso, kung hindi patatawag nitong dalawang ito, baka kami ang magpatawag. Hintayin natin ang pagkakataong yon. Pero sa bandang huli pa kasi nga patatapusin mo na yung oras para sa prosecution and then sa defense. So doon pa lang nila titimbangin. So at sabi ko nga kanina sa mga kasama ko nagko-cover ng defense, parang dito tayo magki-Christmas party. Maganda na kayo mag-exchange gift doon. Tayo ng Christmas party rito. 6:13 ng gabi. We'll be back. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Forex Vitamin. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official
official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakisan ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging pero hindi naman puro impeachment na lamang, partner. May good news din tayo, lalo na po sa ating mga senior citizen. Alam po ninyo, yung NSCS. Ano ba itong NSCS? Ito yung National Commission of Senior Citizens na nakapagbigay na po ng benepisyo sa ating mga senior citizens ng humigit kumulang sa 10,000 aplikasyon mula sa tinatayang 13,000 na nakabinbing aplikasyon sa mga benepisyo ng senior citizens sa isa sa mga tanggapan ito. Natuklasan po ang backlog o naipong mga aplikasyon 9 na araw na ang nakalilipas matapos ilipat sa ibang ahensya ng gobyerno. Ang direktor ng naturang tanggapan agad namang humingi po ng tulong ang chairperson ng NCSC matapos malaman ng sitwasyon. Bukod sa mga kawani ng ahensya, marami ring senior citizen ang kusang nagboluntaryo upang tumulong sa pagproseso na po ng mga aplikasyon at mapabilis ang pagpapalabas ng benepisyo para sa mga kwalipikadong benepisyaryo.
Dahil sa pagtutulungan, nasa 10,000 aplikasyon ang naproseso. Malaki ang binawas na po nito sa kanilang backlog at mas napalapit ang pagkakataong matanggap ng mga kwalipikadong senior citizen ang kanila pong mga benepisyo sa lalong madaling panahon. Kaya pinapayuhan naman po ang ating mga senior citizen na naniniwalang na kabinbin pa ang kanilang aplikasyon na makipag-ugnayan na sa NCSC upang malaman ang status ng kanila pong aplikasyon. Hinihikayat din ng ahensya ang mga senior citizen at kanilang mga pamilya na ipamahagi ang impormasyong ito upang maabot ang iba pang benepisyaryong naghihintay ng kanilang mga benefits. So ulitin natin, makipag-ugnayan po kayo sa National Commission of Senior Citizens kung may problema pa sa inyong aplikasyon sapagkat may mga humigit kumulang na pong 10,000 ang nakabinbin doon na kanila po ngayong a-action na. Thank you. Sa balitang ito. Yes, good news yan. Samantala, high alert status naman idiniklara sa Maynila. Naku, laban naman po sa leptospirosis. RH19 ang nulas kay balita mo yan, Tina. Isinailalim na sa high alert ang lahat ng pampublikong ospital at health center sa Maynila kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa lungsod. Sa isinagawang 7th Local Health Board meeting, inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno ang Manila Health Department na mag-deploy ng aabot sa 400 barangay health workers para mapalakas ang monitoring sa mga komunidad at mas mabilis na matukoy at matulungan ang mga residenteng na-expose sa baha o nakararanas ng sintomas. Binigyang diin sa pagpupulong na dapat mapanatili ang maayos na sistema ng pagtanggap sa mga pasyente. Sakaling mapuno naman ang isang pasilidad, kailangang maging malinaw at maayos ang pakikipag-usap sa mga pamilya upang maiwasan ang pagtanggi sa mga nangangailangan ng tulong medikal. Pinasalamatan din ng pamahalaang lungsod ang DOH, mga health worker at mga opisyal ng barangay sa kanilang patuloy na dedikasyon at pagtutulungan upang tugunan ang kaso ng leptospirosis sa lungsod. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong sa kamera. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Ayun, punta tayo ng Binyang. Binyang, talagang Binyang, ha? Binyang, Laguna. Ayun. Wrong spelling, wrong. Saan ba yung Binyang na yan? De, joke lang. Malapit ba yan sa Kalambang? Nasobran. Malapit doon sa Kalambang. Saan Sino ba yan? ba yan? Si Josa. Sa may pagitan ba yan na Santa Rosa? Nagugutom na yata si Josa. Gusto nang mag-dinner. Sige, tawagin mo ng ating winner. Eto na siya, si Ma'am Leonora Encina ng Binyan, Laguna. Hi, Ma'am Leonora. Good evening po. Hello po, good evening po, Lakay. Ay, good evening. Tapos na po sila Lakay eh. Apo. Sila kay Henry na ngayon. At si Bakit Karen. Magandang hapon po. Magandang hapon din, ma'am. O sige po, ma'am. Matagal na po kayo nakikinig sa DZRH? Opo, matagal na po. Matagal na talaga, ha? Mga ilang oras na po? Nung bata pa po ako, talagang sikat na po yung DZRH. Ayun. Pero hindi po yan ang aming tanong. Ito pong ating tanong. Ano pong istasyon ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas nung bata pa po kayo? Sikat na nga po, nabanggit nyo. At numero 1 sa mga taga Binyan, Laguna, Ma'am Leonora. Walang iba kundi DZRH number 1 sa Pilipinas. Ayun! Sige nga, ma'am. O talagang nakikinig kayo. Anong English sa DZRH? DZRH. Lagi nakikinig. Alam na niya yung tanong mo. Napalakpak ang katuloy ni Don Carlos. Yes. Now Very a good. Name, soon a legend. Yes. Ma'am Leonora, congratulations. Meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, ma'am. Salamat po. Ma'am Leonora Encina ng Binyang. At yun ang kalipunan ng mga balita. At talakayan sa Balansyado. Palagi po nating tatandaan kung gusto nating umasenso sa buhay. Huwag tayong gagawa ng masama.
Of course, una, magdasal at manalig muna sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Siyempre, gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti, hindi ho magbubunga ng masama. And tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. At susunod na dahil Miyerkules ngayon, si Atty. Cam Cheryl Adami muli ng inyong mga kasama. Susunod na po sa DZRH, Usapang Legal. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid.